Hello everyone! Magandang araw! Andito na naman pong muli ang inyong Mama Mia para sa panibagong kwento na ating ihahandog sa inyo ngayong araw. Magandang araw sa inyong lahat. It's Saturday today. Sana ma-upload dito ng oras. Sakto sa oras kasi medyo ginahol tayo sa oras sa ating pag-re-record. Pero ayos lang yan. Ihahabol pa rin natin yan. Nais kong magpasalamat sa lahat ng mga humabol na nakinig ngayong araw. And syempre, sa lahat po ng nag-abang lalo na. Maraming thank you po sa lahat ng ating mga silent listeners, mga likers lang, mga sharer lang, lalong-lalo na yung mga hindi po nagsiskip ng ads. Thank you so much sa inyong lahat from the bottom of our broken heart. Charot. maraming salamat po sa inyo. Nako, nais ko magpasalamat kay Berna Singoa. Ayan, maraming salamat. Nakarelate siya sa story ni Alex kahapon. Parang siya daw, parang fresh na fresh pa yung broken heart niya yung nung Holy Week pa. Hello naman, sana naman maging okay ka na, sana naman makamove on ka na, at sana kapag medyo maayos-ayos ka na at handa ka nang i-share sa amin ang iyong mga pinagdaanan, mag-email ka lang, mamamiacdo00317@gmail.com. Hello din kay Abelardo Manabat Jr. Maraming thank you. Naghahanap raw siya ng ka-chat. Ayan na ang comment mo. So kung sino yung mga gustong mag-chat kay Abelardo, sige, chat lang kayo dyan. Lizzie Locapa, maraming salamat sa mga taga Saudi Arabia. Franklin Lumanaw from Surigao City, thank you so much. Angelica Agosto, maraming thank you po. Hello sa mga taga Negros Oriental, thank you sa inyong pakikinig. Gimaras Girl with Love, Obert Gilord, thank you so much. Hi kay Edith Salvador or Edita Salvador. Honey Crossing, hello daw sa asawa niyang si J. Kim. Odyssey Paul Garke, maraming salamat. Rose Lampil from Kuwait, thank you Rose sa iyong pakikinig. Jeneline Laguerta, Ronalyn Sanchez, maraming thank you sa iyo. Gretchen Portuguese, maraming salamat. Ayan, Alvin Di Guzman, thank you so much Alvin. Maria Elena Abi, Sally Buma, thank you. Ang ambisyosang singer. Hello po na taga Saudi Arabia, Riyadh. Maraming salamat. Christina, thank you so much. Hello po, pabati daw sa Small Wonder Family. Thank you so much sa iyong pakikinig. Lorraine Ongos, maraming salamat sa beshi raw niya na si Rose Ann Casella. Thank you so much. Asin Sheng. Josephine Mapalad, maraming salamat at mapalad ka talaga Josephine at nandito ka sa channel natin. Charot lang. Nako. Anyways, maraming salamat din kay Jeline Brigole from Saudi. Ang dami nating listener from Saudi ha. Hello din kay Mark Anthony from Tarlac. Hello kay Suzette Sahagon. Hi Suzette Sahagon. Taga Tarlac daw siya pero andito daw siya or nandyan daw siya ngayon sa Saudi. Saudi na naman. Maria Rapada, Jen Javier. Maraming salamat. Rowena Mendoza. Thank you so much sa mga Team Bubsi ng Bulacan, Crizel, Irene, Lorna, Mel, and Mami Weng. Ayun, Marilo Basmayor, maraming thank you. Jeng Estrocho, maraming salamat po. Ayun, Lorena Septimo, ayun, silent listening daw siya ngayon. Hello, Lusa Lorena. Hello din kay Camille Lagsikan, maraming salamat sa'yo. Josevina, thank you. Hello din kay Evelyn Yacob at Dana Marie Yacob. Maraming salamat. Hello din sa naging silent listener natin pero lagi namang nakikinig at lagi daw nagla-like at hindi nagsiskip ng ads. Hello sa'yo. Wala namang pangalan pero hello sa'yo. Ayan, may nagtanong pero nasagot ko na ata to. Hello sa mga taga Concepcion, Tarlac, and syempre sa mga laging nakikinig sa atin. Maraming salamat Benji Amores, maraming salamat Benji. Tapos Angelica Nieva, maraming thank you. And sa lahat po ng nakikinig, ako po'y taos-puso talagang nagpapasalamat sa inyong lahat. Promise, mula po yan sa kaibuturan ng puso ko. Lalong-lalo na sa ating mga bagong subscribers. Hello po, welcome sa ating channel. Naway magustuhan nyo dito at hindi na kayo umalis pa. Maraming thank you naman. At hindi na natin patatagalin pa, alam kong excited na ang lahat. Pakinggan na natin ang medyo maiksi lang kwento natin ngayong araw na ito, ang kwento ni Ruel dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia.
Mali ang makiapid. Mali ang magmahal ng taong meron ng nagmamay-ari. Pero paano kung pinabayaan naman siya ng taong una niyang minahal? Mali pa rin ba ang alagaan at mahalin siya? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Ruel. Mama Mia, medyo sensitibo po ang paksang pag-uusapan natin ngayon sa kwento kong ito. Hindi lang po ito basta-basta pakikiapid. Hindi lang po ito basta-basta pagmamahal ng taong pagmamay-ari na ng iba. Meron pa po itong mas malalim na dahilan. Bago po ang lahat ay ipapakilala ko muna ang sarili ko sa inyo. Mama Mia, malapit na po akong mag 40 years old. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ba ang patutunguhan nitong aking buhay. Hindi ko pa rin alam kung saan ba ako mag-uumpisa, kung papaano ko ba uumpisahan ng lahat. Mama Mia, bata pa lamang ako ay sanay na akong hindi masyadong napapansin ng karamihan. Meron kasi akong kapatid, halos 10 buwan lang ang pagitan naming dalawa. Nakababata ko siyang kapatid, Mama Mia. Itago na lang natin siya sa pangalang John. Hindi ko alam at hindi ko maalala pero pakiramdam ko, Mama Mia, mula nung ipinanganak si John ay naalis na ako sa sistema ng mga magulang ko. Ako po ang panganay sa aming dalawa. Pero wala pa pong 2 buwan matapos akong ipinanganak ng nanay ko ay nabuntis naman siya agad. Matagal kasing nagbuntis ang nanay ko, Mama Mia. Pero nung nagbuntis naman siya ay agad siyang nasundan dahil hindi raw siya nagbe-breastfeed sa akin noon kasi nga meron siyang trabaho. Mama Mia, nung dumating po si John, pakiramdam ko ay nabaliwala na ako. Ang sabi ng mga tita at tito ko, cute naman daw ako nung pinanganak ako. Pero nung pinanganak si John, Mama Mia, ay mas gwapo na ito sa akin ng di hamak. Pagkatapos ay sakitin pa ito, Mama Mia, dahil premature baby siya. Kaya naman ang nangyari, Mama Mia, ay hindi na rin ako nabibigyan pa ng pansin ng mga magulang ko. Naipasa na lang ako sa katulong. Samantalang si John, siya ang dahilan kung bakit nag-resign ng tuluyan ng mama ko sa kanyang pinagtatrabahuan para merong mag-alaga kay John. Halos buwan-buwan raw kasi na nauospital itong si John, Mama Mia. Kaya naman habang lumalaki kami, ay nakukuha lahat ni John ang anumang bagay na gustuhin niya sa buhay niya. Samantalang ako, Mama Mia, ay pahirapan pa. Pahirapan kung papaano ba ako hihingi sa mga magulang ko. Mahirapan kung papaano nila ako pagbibigyan. Kapag merong isang bagay na nagustuhan ko, pero nagkataon naman na gusto rin ng kapatid ko, gusto ng mga magulang ko na ipaubaya ko na lang ito sa kanya. Ako raw ang mas matanda kaya ako dapat ang mas umuunawa. May sakit raw si John kaya dapat protektahan ko siya at alagaan. Mama Mia, nung una ay ayos lang naman sa akin. Pero habang tumatagal ay parang nababaliwala na talaga ako ng tuluyan, Mama Mia. Para bang hindi na rin ako importante sa kahit na sinong pamilya namin. Hindi lang sa mga magulang ko kundi maging sa mga tito-tita ko at sa lolo't lola ko. Lalo pa nung nag-aaral na kami. Ako kasi, Mama Mia, ay bahagi ako ng varsity team ng aming school sa basketball. Pero Mama Mia, kahit na ako yung palaging MVP sa amin, ay hindi pa rin ako ang nabibigyan ng papuri. Kundi si John, dahil mas magaling siya sa klase. Oo, Mama Mia. Mas matanda ako kay John pero magkaklase lang kaming dalawa. Ayaw kasi ng mga magulang ko noon na papasukin ako ng higit pas sa grade level ni John para daw may magbantay sa kapatid ko. Para raw may mag-alaga sa kanya. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay ayaw ng mga magulang ko noon na ako ay sumali sa varsity ng aming school. Sasali ka? Paano ang kapatid mo? Sinong magbabantay sa kanya? Pihadong marami kayong practice niyan.
Ilang beses akong nakiusap pero naging matigas sila. Kaya lang dahil gustong gusto ko talaga ang basketball, Mama Mia, ay hindi na rin talaga ako nagpapigil pa noon. Hanggang sa nalaman na lang nila na varsity na nga ako at meron akong nakuhang half scholarship dahil dito. Pero wala pa rin yun kumpara sa full scholarship ng kapatid ko. Oo, Mama Mia. Kahit anong galing ko, kahit anong gawin ko, hinding-hindi ko pa rin mahihigitan si John sa mga mata ng mga tao, lalong-lalo na sa mga mata ng magulang ko. Masakit isipin na ganoon, Mama Mia. Pero unti-unti ay tinatanggap ko na lang. Pero habang lumalaki kami ni John, Mama Mia, ay parang lumalaki din ang galit ko sa kapatid ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Lagi akong pinagsasabihan ng kaibigan ko, Mama Mia, na wala naman daw kasalanan si John. Dahil hindi naman daw niya kasalanan kung bakit siya sakitin. Hindi rin daw niya kasalanan kung bakit mahal siya ng mga magulang namin. Pero bilang bata pa ako noon ay hindi ko naintindihan ang mga bagay na yon. Hanggang sa nagtapos na nga kami ng high school, Mama Mia. At nung mag-college kami ay magkaiba po kami ng kurso na kinuha ni John. Galit na galit ang mga magulang ko nung kumuha si John ng Marine Engineering, Mama Mia. At no, magbabarko ka? Bakit naman ganun, anak? Sayang ang talino mo. Pwede kang mag-abogado, mag-doktor, kung anong gusto mo. Mama Mia, kahit pa pinagbawalan noon ng mga magulang ko si John na magbarko ay wala ring nagawa ang mga ito. Alam mo ba, Mama Mia, ilang beses na na-ospital si John nung college siya dahil hindi niya kinakaya paminsan-minsan yung training. Kaya lang, siguro porsigido talaga ang kapatid ko. Gustong-gusto niya talaga ang ganong kurso. Pabor naman sa akin yon, Mama Mia, kasi nga, hindi na kami magkaklasing dalawa. Nababawasan na ang mga panahon na naikukumpara kami sa isa't isa. Kaya ayos na rin sa akin ang mga bagay na yon. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ang akala ko noon ay normal na araw lang yon. Pero isang babaeng nagmamadali ang nakabungguan ko sa gate ng school namin. Miss, dahan-dahan naman oh, sabi ko dahil nahulog ang kinakain ko noon. Nung mapansin ko siya, Mama Mia, ay nahulog din ang mga gamit niya. Aawayin ko pa sana siya pero nakita kong namumugto ang kaniyang mga mata. Miss, ayos ka lang? May problema ba? Ayos lang ako. Sabi niya sabay kuha ng mabilisan ng kaniyang mga aklat at gamit na nagkalat sa sahig. Mama Mia, nagmamadali din siyang umalis kaya hindi ko na nakuha ang pangalan niya. Pero base po sa kanyang uniforme, alam kong nursing student siya. Sa school kasi namin, Mama Mia, iba-iba po ang uniform ng bawat department. Kaya kilalang kilala ko ang uniform na yon. Uniform yon ng nursing. Uniform ng girlfriend ko. Oo, Mama Mia. Mula high school ako ay hindi po ako nabakante sa babae. Yun naman ang pinagkaiba naming dalawa ng kapatid ko. Kasi yung kapatid ko, bano pagdating sa panliligaw. Alam kong may mga nagugustuhan siya kasi kung paminsan-minsan ay nakikita ko siyang sumusulat ng mga love letters. Nakikita ko rin siyang nagbabalot ng mga regalo lalo na kapag Pasko o Valentine's Day. Pero Mama Mia, sa pagkakaalam ko mula sa mga kaklase niya na kabarkada ko na rin, ay hindi po kailanman sinagot ng isang babae itong si John. Siguro nga dahil pilit ang karakter ng kapatid ko. Siguro nga dahil boring siya. Hindi katulad ko na cool. Kaya lahat ng babaeng mapupusuan ko ay napapasa akin. Lahat ng babaeng nagugustuhan ko kapag dineskartihan ko, Mama Mia, ay napupunta sa akin talaga. Kaya naman po, wala na akong inisip pa noon. Mas dinamihan ko pa ang girlfriend ko. Kapag nagsawa na ako ay hinihiwalayan ko. Kasi ang para sa akin noon, Mama Mia, dyan na lang po ako nakakalamang sa kapatid ko. Sa dami ng babaeng nagkakagusto sa akin. Alam ko, Mama Mia, na may mga nagkakagusto pa sa aking mga babae na nagpapatulay sa kapatid ko.
Dahil kung minsan ay kinakatok ako ni John sa kwarto ko. Sabi niya, may magpi-PM daw sa akin na kaibigan niya. Nirereto niya ako kung kani-kanino. Pero Mama Mia, yung babaeng yun na nakasalubong ko sa gate ng school ay sobra talaga ang naging dating sa akin. Hindi ko lubos maisip na ganun ang dating niya, Mama Mia. Hanggang sa lumipas ang mga araw, wala na rin akong balita sa kanya dahil hindi ko na siya kailanman nakita. Paminsan-minsan ay tumatambay ako sa nursing department. Kunwari ay inaantay ko ang girlfriend ko. "Babe, andito ka?" Tanong ng girlfriend ko nung makita niya ako. "Ay babe, inaantay lang kita eh." Sabi ko sa kanya sabay yakap. Pero ang totoo Mama Mia ay hindi ko naman siya inaantay. Yung babaeng nakasalubong ko sa may gate ang aking inaabangan. Kinilig pa nga ang girlfriend ko noon dahil first time ko raw yung ginawa sa ilang buwan naming relasyon. Hindi naman kasi ako ganun Mama Mia. Hindi ako ma-effort pagdating sa babae. Alam ko kasi na bare minimum lang ang ibigay ko ay agad-agad na nagkakandara pa ang mga babae sa akin. Kaya wala akong ginagawang effort kahit kanino. Pero yung girlfriend ko Mama Mia, ang akala niya ay ine-effortan ko siya kasi nga nag-aabang pa ako doon sa kanilang departamento. Pero lumipas na lang ang isang linggo ay hindi ko muling nasilayan ang mukha ng babae. Kaya naman, sumuko na rin ako Mama Mia. Hindi ako ganito. Hindi ako yung naghahabol. Ako yung hinahabol kaya hinayaan ko na lang. Hanggang sa Mama Mia, pagkalipas ng 2 buwan, ay gulat na gulat ako dahil muli kong nakita yung babae. Hindi sa school Mama Mia, kundi sa mismong bahay namin. Mag-aalas 8 na nung dumating ako. Gulat na gulat ako dahil nandoon siya sa may sala at kausap niya ang mama ko. "Ma, may bisita pala tayo?" Tanong ko. "Ah, oo. Kaibigan ng kapatid mo, si Maita." "Hi." Nag-hi ako sa kanya Mama Mia. "Hello." "Nagkita na tayo, hindi ba?" Tanong ko. Hindi ko maalala eh." Sabi ni Maita. "Nagkita na tayo, nagkabanggaan pa nga tayo sa may gate ng school. Nagkalat nga ang mga gamit mo nun eh." "Ah, oo, ikaw yung lalaking natapon pa yung kinakain. Naku, pasensya ka na ha. Hindi ko naman alam na kapatid ka pala ni John." Sabi niya. "Bakit? Kaano-ano mo ang kapatid ko?" Tanong ko Mama Mia. "Best friend ko si John. Actually, bago lang kami naging mag-best friend eh. Ilang buwan pa lang." Mama Mia, may itatanong pa sana ako sa kanya nung muling lumitaw si John at may dala ng tsaa para sa mama ko at kay Maita. "Oh, andyan ka na pala, Ruel." Ruel lang ang tawag ni John sa akin at hindi naman siya nagkukuya. Mama Mia, umupo pa ako noon sa may sala dahil gusto kong magpa-impress kay Maita. Kaya lang, focus na focus naman si Maita sa pakikipag-usap sa nanay ko at kay John. Kaya naman na-bored na lang ako at pumasok na lang sa kwarto ko. Mula noon, Mama Mia, ay halos araw-araw ko nang nakikita si Maita sa bahay namin. At dahil nga sa kanya ay hiniwalayan ko na rin ang 2 ko pang girlfriends. Dahil ang naisip ko noon, Mama Mia, ay magpapalakad ako kay John. Nung una ay ayoko naman talagang magpalakad dahil hindi ko naman estilo yun, Mama Mia. Ako naman talaga ay nagsasariling sikap pagdating sa panliligaw o pagdidiskarte ng babae. Pero ewan ko ba? Kahit anong papansin ang gawin ko kay Maita ay hindi naman niya ako pinapansin. Kaya naman naisip ko noon na magpatulong na lang kay John. Pero hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ba ako magpapatulong sa kapatid ko. Gayong hindi ko naman siya pinapansin mula pa noon. Hindi kaya magtaka siya, Mama Mia, kung bakit bigla-bigla na lang akong magpapatulong sa kanya? Hindi kaya magtaka siya kung bakit bigla na lang akong magiging close sa kanya? Pero Mama Mia, ilang beses ko na pong sinubukan
nalapitan at makipag-usap kay Maita pero hindi pa rin niya ako masyadong iniimik. Humingiti siya pero tipid lang ang mga ngiti na yon. Hanggang sa isang araw ay naglakas loob na ako nalapitan si Jan. Jan, si Maita ba may boyfriend? Bakit? Gusto mo siyang ligawan? Tanong niya. Hindi naman. Nagtatanong lang, may nagpapatanong eh. Sa school. Bigla akong natameme noon, Mama Mia, at ginamit ko pa talaga ang isa kong kaibigan at sinabi ko kay Jan na ito ang may gusto kay Maita. Walang boyfriend si Maita pero wag na kayong mag-aksaya ng panahon. Kasi may minamahal na yung iba eh. Matagal na. Hindi pa yung nakaka-move on sa ex niya eh. Yan mo, pag naka-move on yun, ipapakilala ko yung kaibigan mo. Sabi niya. Talaga? Bakit? Tagal na ba silang naghiwalay nung ex niya? Hindi, mga magdadalawang buwan pa lang. Alam mo kasi yung si Maita, nagtitiis yan eh. Manluloko yung boyfriend niya pero lagi pa rin niyang tinitiis. Buti na lang talaga at natauhan rin at nakipaghiwalay. Mama Mia, ang dami kong nalaman tungkol kay Maita nung araw na yon. Nagkwento sa akin si Jan na matagal na palang niloloko ng boyfriend ni Maita, si Maita, Mama Mia. Pero si Maita ay nagbubulag-bulagan dahil mahal na mahal daw niya yung boyfriend niya. Kaya ang nangyari, nagtiis siya kahit ilang beses na siyang niloko. Buti na lang daw at nakinig na siya kay Jan at nakipaghiwalay na dito nung nahuli niya mismo sa mga mata niya na may kahalikang iba ang boyfriend niya. Mama Mia, habang tumatagal na nagkukwento si Jan ay naiisip ko na baka pati ang kapatid ko ay may gusto kay Maita. Pero dinismiss ko ang isipin kong yon. Kaya lang pagkalipas ng ilang buwan, Mama Mia, ay wala pa ring balita si Jan kung naka-move on na ba si Maita. Hanggang sa graduate na lang si Jan at Mama Mia, kailangan na niyang mag-internship sa barko. Nagpahanda pa talaga ang mga magulang ko ng salo-salo sa bahay para i-celebrate ang pag-i-intern ng kapatid ko, Mama Mia. At syempre nandun ako. Nung una naman kapag birthday party ni Jan ay hindi naman ako sumasali. Kapag may mga okasyon para sa kanya ay hindi naman ako nakikisama. Pero ngayon kasi Mama Mia, alam ko na pupunta si Maita kaya dapat na nandun ako. Baka yun na ang pagkakataon para masilayan kong muli ang kanyang ngiti. Baka yun na ang pagkakataon para makilala namin ang lubusan ng isa't isa. Pero Mama Mia, buti na lang siguro kung hindi ako dumalo. Dahil nasaktan lang pala ako doon. Oo Mama Mia. Noong gabi ng salo-salo, doon pinakilala ni Jan si Maita sa lahat bilang kanyang girlfriend. Nasaktan ako noon, Mama Mia. Akala ko ba irereto ni Jan sa kaibigan ko si Maita? Akala ko ba ay magkaibigan at pag-best friend lang silang dalawa? Bakit ngayon? Ay may paganon-ganon pa sila. Sila na pala, Mama Mia. Umalis ako doon dahil kinongratulate ng mga magulang ko si Jan. Maganda kasi talaga si Maita at matalino pa. Kaya naman botong-boto ang mga magulang ko sa kanya. Mama Mia, napakasakit nun. Ilang buwan din po akong nawala ng girlfriend dahil inakala ko na magkakaroon ako ng pagkakataon para dumiskarte kay Maita. Pero hindi po yun nangyari. Hindi po nangyari ang pagdiskarte ko dahil naunahan ako ng kapatid ko. Nasaktan ako, Mama Mia, hindi lang dahil mahal ko si Maita, kundi dahil natalo na naman ako ni Jan. Kaya hinayaan ko na lang sila. Ano bang gagawin ko? Aagawin ko ba si Maita kay Jan? Hindi naman yun maaari dahil kahit pa nga galit ako kay Jan ay kapatid ko pa rin siya. Hanggang sa nung mag-intern si Jan, Mama Mia, ay halos linggo-linggo pa rin si Maita sa bahay namin. Sumasabay kasi siya sa mama ko na magsimba. Close na silang dalawa, Mama Mia. At pagkatapos nga ng internship ni Jan, ay nakita ko na naman muli ang kanilang closeness at sweetness. Nasasaktan pa rin ako.
Pero sabi ko sa sarili ko, kailangan kong mag-move on dahil girlfriend na siya ng kapatid ko. Hanggang sa nagkaroon na nga ako ng ibang girlfriend, Mama Mia. Itago na lang natin siya sa pangalang Angel. Si Angel ay maganda rin naman. Pero hindi siya gusto ng nanay ko dahil ang sabi nga ng nanay ko ay may malandi raw si Angel. Kasi nga, Mama Mia, sexy kung manamit itong si Angel. Laging naka-miniskirt, lagi pang naka-lipstick at lagi ding naka-pilik mata, Mama Mia. Kumbaga, posturang-postura siya lagi. At ayaw din niyang na nagsisimba kaya hindi siya pumapasa sa nanay ko. Well, wala naman akong pakialam kung pumasa ba siya sa nanay ko o hindi. Hindi ko naman kasi nakikita ang sarili ko na pakakasalan ko si Angel pagdating ng panahon. Ang akin lang naman ay may girlfriend akong maihaharap sa kanila para hindi ako talunan kay John, Mama Mia. Maganda rin naman talaga si Angel at sexy pa. In fact, mas sexy nga siya kay Maita. Si Maita naman kasi, Mama Mia, ay chubby. Si Angel naman ay payat at makorba ang pangangatawan. Kaya naman pagdating sa itsura, pisikalan, ay maganda talaga si Angel kumpara kay Maita. Pero kahit na ganoon, Mama Mia, kahit na may nangyayari sa amin halos gabi-gabi ni Angel, hindi ko po talaga maide-deny sa inyo na si Maita po ang nasa puso't isip ko. Hindi ko alam, pero mali. Mali, Mama Mia, na pinagnanasaan ko ang girlfriend ng kapatid ko. Kaya lang, anong magagawa ko kung siya ang pumapasok sa utak ko sa tuwing may mangyayari sa aming dalawa ni Angel? Kung sana si Maita ang kasiping ko, siguro mas masaya, siguro mas masarap sa pakiramdam. Pero wala akong magagawa dahil hindi naman siya ang girlfriend ko. Pagkalipas ng 3 taon, Mama Mia, ay ibinalita ni Maita at ni John na magpapakasal na silang dalawa. Buntis na noon si Maita. Kaya naman, Mama Mia, nagpakasal sila agad bago muling sumampa ng barko si John. Wala na nga talaga akong pag-asa kay Maita dahil bahagi na siya ng pamilya namin. Hindi ko na siya pwedeng mahalin dahil parang kapatid ko na siya. Lumipas pang mga taon at naging 2 ang anak nila. Mama Mia, ako rin naman ay nagpakasal na. Kung dati ay hindi ko nakikita ang sarili ko na si Angel ang pakasalan ko, Mama Mia, dumating din sa punto na siya ang naging asawa ko dahil nabuntis ko siya. Sino ba naman ang hindi ko mabubuntis na sa tuwing napo-frustrate ako, Mama Mia, at sa tuwing nasasaktan ako dahil kay Maita ay ginagalaw ko ang girlfriend kong si Angel. Sa kanya ko binubuhos ang lahat ng frustration at pagnanasa ko sa sister-in-law ko. At nung nabuntis ko nga si Angel ay pinakasalan ko siya. Siya nga pala, Mama Mia, hindi rin pala ako nakapagtapos ng kolehiyo dahil nga sa bulak-bulak ko. Ang nangyari ay nagtayo na lang ako ng isang talyer dahil magaling naman ako na magbutingting ng kung ano-ano lalo na kapag sasakyan o mga motor. Naging maganda naman ang takbo ng negosyo ko kaya ayos na rin. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, naisipan ni Angel na mag-abroad. Bakit ka naman mag-a-abroad? Ayos naman tong pamumuhay natin. Ayos to sa'yo, Ruel? O siguro nga hindi tayo nalilipasan ng gutom. O siguro nga hindi tayo nakatira sa kalye. Pero Ruel, gusto ko yung katulad kina Maita. Malaki ang bahay, may magandang kotse. Sa atin ang lit-lit ng bahay natin eh. At pag-a-abroad mo ang solusyon mo dahil dyan? Oo, may nag-offer na sa akin. Nag-offer yung tita sa akin. May nag-aantay daw na trabaho sa akin sa Canada, kaya please, payagan mo na ako, Ruel. Mama Mia, wala rin naman akong nagawa dahil sadyang independent naman talaga kung mag-isip itong si Angel. Ang totoo niyan ay hindi naman niya hinihingi ang permiso ko. Nakapagdesisyon na siya dahil bago pa man niya sabihin sa akin ang kanyang binabalak, ay inaasikaso na nila ang mga papeles niya. Kaya wala na rin akong nagawa noon, Mama Mia, kundi ang payagan siya. At nung nag-abroad nga si Angel, Mama Mia, ay ako ang naiwan sa anak namin.
Hanggang sa makalipas ang 3 buwan, isang masamang balita ang dumating sa amin mula sa barko. Mama Mia, pinaghihinalaan ng kumpanya ng kapatid ko na nahulog sa barko si John. Dahil ang huling balita raw nila ay may nililinis daw ito sa likod. Bagay na hindi naman niya kailangan gawin dahil may posisyon naman siya at hindi naman siya tagalinis. Pero sadyang mabait daw itong si John at tumutulong sa iba niyang mga kasamahan. Ang sabi pa nga Mama Mia, baka meron daw foul play dahil meron daw pong hindi kasundo si John sa mga kasamahan niya sa barko. In short, Mama Mia, nawawala ang kapatid ko. Grabe ang iyak noon ng mama ko na halos ikinamatay na niya dahil pabalik-balik siya sa ospital at ilang beses din siyang inatake. Mama Mia, si Maita din naman ay nalugmok. Wala na ang papa ko noon dahil namatay na siya. Wala nang ibang lalaki sa pamilya kundi ako lamang. Kaya ako na ang tumayo na malakas sa kanila ng mama ko. Mama Mia, tumira muna kami ng mama ko dun sa bahay ni Maita. Nagpaalam naman ako kay Angel at ayos naman daw sa kanya para raw may makasama ang mama ko at si Maita, lalo ngayon na nagluluksa daw ito. Mama Mia, ilang buwan din naming pinahanap si John. Hinahanap siya ng kumpanya niya at kung sino-sino pa pero walang John na nahanap. Hanggang sa idinaklara na nga siyang patay. Mula nga noon Mama Mia, ay ako na ang naging sandala ni Maita. Sa akin na siya umiiyak. Meron namang pensyon na natatanggap si Maita kaya hindi rin sila nahirapan. Ako rin naman ay tumutulong sa kanila. Malikalipas ang ilan pang buwan ay tuluyan na ring nalugmok ang nanay ko. Tuluyan na rin siyang namaalam sa mundo, Mama Mia. Wala nang ibang masasandalan si Maita noon kundi ako lang. Si Angel naman Mama Mia ay laging renew ng kanyang kontrata sa abroad. Dahil ang gusto niya raw ay maging permanent resident sa Canada para makuha na niya kami ng anak namin. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niya. Pero Mama Mia, isang gabi, malakas na malakas ang ulan noon. Hindi pa nakakauwi si Maita galing grocery. Ako ang nagbantay ng mga anak nila at ng anak namin ni Angel. Napatulog ko na ang mga bata. Nung dumating si Maita na basang-basa. Kinuhanan ko siya ng tuwalya, Mama Mia, at ang sabi ko ay magpapainit ako ng tubig para makainom siya ng mainit at nang hindi siya magkasakit. Pero nung paalis na ako Mama Mia ay bigla niya akong hinila at niyakap. Hindi ko alam, pero dahil sa basa niyang damit Mama Mia, practically ay parang katawan na niya ang yakap-yakap ko at wala ng damit na harang. Manipis lang kasi ang pangibabaw niya Mama Mia at kitang-kita ako na ang maitim niyang bra na kanyang suot-suot. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Malamig naman ang panahon dahil malakas na malakas ang ulan at hindi pa nasara ang pintuan kaya malayang nakakapasok ang malakas na hangin. Pero Mama Mia, nag-iinit ang pakiramdam ko. Naramdaman ko rin na parang nag-iinit ang pakiramdam ni Maita. Tinanong ko siya Mama Mia kung dahil ba yon sa nilalagnat siya. Nilalagnat ka ba Maita? Tanong ko. Hindi naman. Sabi niya. Pero bakit ka mainit? Tanong ko ulit. Mainit ako Ruel. Dahil nangangailangan ako. Kailangan kita. Mama Mia, para akong nastatwa nung marinig ko ang mga sinabi ni Maita. At no yun, kailangan niya ako. Kailangan niya ang katawan ko. Nung lingunin ko siya ay bigla na lang niyang inangat ang kanyang mukha at saka inabot ang aking mga labi. Parang nag-aapoy ang halika namin noon Mama Mia. Mapupusok. Parang hindi tinatablan ng kung anumang lamig. Hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko noon. Aminin ko na hindi naman ako totally faithful kay Angel. Dahil nga lalaki tayo ay may pangangailangan tayo. Meron naman akong ibang mga babaeng na ikakama.
Mga babaeng alam naman ang limitasyon naming dalawa. Hook up lang, ganon, Mama Mia. Pero iba si Maita. Iba ang mga halik niya. Iba ang mga haplos niya. Dahil nga doon ay nagmamadali kaming pumasok sa kwarto nilang dalawa ni John. At nung makapasok na kami, Mama Mia, ay agad-agad niyang hinubad ang mga basa niyang damit. Nagmamadali na rin siyang hubarin ang mga damit ko. Mama Mia, sumampa kami agad dalawa sa kama. Hindi ko alam pero parang nanumbalik ang nararamdaman ko noon kay Maita. Pinipigilan ko naman yon at ang akala ko nga ay nabaon ko na ng tuluyan sa limot ang lahat. Pero hindi pa pala. Hindi ko pa pala tuluyang nakalimutan ang damdamin ko sa asawa ng kapatid ko. Mama Mia, nagsalo kami ni Maita noon sa isang matinding init sa ibabaw ng kama. Ilang beses na may nangyari sa amin. Nagising pa ako na magkayakap kaming dalawa. Nung magising siya, Mama Mia, ay nakangiti siya sa akin at hinalikan niya ako. Akala ko nga ay magkakailangan kaming dalawa. Akala ko nga ay pagkatapos na may mangyari sa amin ay hindi na kami magpapansinan pero hindi yun nangyari. Bagkos ay nginitian niya ako nung umaga na yon at hinalikan at pumatong siya sa akin. Siya na ulit, Mama Mia, ang nagmaneho sa aming dalawa. Hindi namin alam kung gising na ang mga bata. Wala kaming naging pakialam nun. Ang sa amin lang ay maibsan kahit papano ang init na nararamdaman namin sa isa't isa. Pagkatapos na may nangyari sa amin ay sabay din kaming nag-shower at nakaisa pa kami doon, Mama Mia. Tsaka lumabas na siya at nagluto ng aming agahan. Ako naman pagkatapos ng agahan ay inihatid ko na sa school ang mga bata. Bumalik ako sa bahay at muli, Mama Mia, ay may nangyari ulit sa amin ni Maita. Pagkatapos naming magniig ng ikatlong beses sa araw na yon ay tsaka ko siya kinausap. Ano ba tayong dalawa? Tanong ko. Ganito. Wala naman si Angel, di ba? Alam mo, Ruel, may sasabihin ako sa'yo, ha? Huwag ka sanang magagalit kung nilihim ko to. Alam mo ba kung bakit nagkaroon ako ng lakas ng loob? Para akitin ka kagabi? Kung bakit ako nagkaroon ng lakas ng loob para halikan ka? Hindi. Dahil ba sa matagal ka nang nangungulila sa bagay na ito? Hindi, Ruel. Oo, may parte na ganon pero hindi naman yon ang tunay na dahilan. Ano pala? Tanong ko. Ruel, alam kong masasaktan ka pero wag kang mabibigla. Si Angel kasi, may kinakasama na sa Canada at buntis siya. Mama Mia, aaminin kong nasaktan ako. Hindi ko alam kung nasaktan ba ako dahil mahal ko si Angel o nasaktan ba ako dahil sa ego ko. Pero saglit lang ang sakit na naramdaman ko. Dahil biglang pumasok sa isip ko na malaya na kaming dalawa ni Maita. Malaya na kaming maiparamdam sa isa't isa ang aming mga damdamin. Kaya ka nagkaroon ng lakas ng loob na gawin to? Tanong ko. Oo. Kasi alam mo, Ruel, matagal ko namang alam na gusto mo ko eh. Nung hindi pa kami ng kapatid mo, alam kong gusto mo na ako. Pero mas minahal ko kasi si John. Kaya lang ngayon na wala na siya, natutunan din kitang mahalin. Nakita ko kung gaano kakabait. Si John kasi ang laging naikukwento sa akin noon ay bulakbol ka raw at sakit ng ulo sa mga magulang mo. Yun din ang kwento sa akin ng nanay at tatay mo kaya yun ang pinaniwalaan ko. Hindi ko naman alam na babait ka pala. Hindi ko naman alam na gentleman ka pala. Mama Mia, pagkatapos nga niyang sabihin sa akin yun ay agad ko siyang siniil ulit ng halik at may nangyari ulit sa amin. At mula nga noon, Mama Mia, ay naging kami na. Opisyal nang naging kaming dalawa ng aking hipag. Wala naman akong nakikitang masama doon. Patay na ang kapatid ko. At ang asawa ko naman ay may inaasawa ng iba. Kaya payag na rin ako, Mama Mia.
Payag na rin ako na ganon ang sistema namin. Naging masaya naman ako kasama si Maita. Naging masaya kaming dalawa. Mama Mia, hindi namin pinapahalata sa mga bata na may nangyayari sa amin. Magkabilang kwarto pa rin kami kung pumapasok kapag gabi. Pero kapag nasisigurado na naming tulog na ang mga bata, ay lumilipat ako sa kwarto ni Maita o di kaya siya ay lumilipat sa kwarto ko. Kapag naman madaling araw na ay bumabalik na kami sa kanya-kanya naming mga kwarto. Hindi kasi namin alam noon, Mama Mia, kung papaano ba namin ipapaliwanag sa mga bata ang totoo. Lalo pa sa mga anak ni Maita na yung kanyang panganay ay nakakaintindi na kahit papaano. Ayoko namang isipin ni Maita o isipin ng anak niya, Mama Mia, na niloloko namin ang tita Angel niya. Pero wala na kaming nagawa dahil sadyang nagmahal na kami. Mama Mia, isang araw ay kinausap na namin ng mga bata. Sinabi na namin at unti-unti naming ipinaliwanag sa kanila ang aming sitwasyon ni Maita. Alam ko naman po na may relasyon kayong dalawa, sabi ng panganay niyang anak. Talaga? Paano mo nalaman? Tanong naman ni Maita dito. Mama, hindi naman ako bulag at lalong hindi ako bingi. Naririnig ko kayong dalawa ni Tito kapag gabi. Nainaan niyo nga ang boses niyo. Malaswa kayo eh. Sabi nung bata na alam kong galit pa, Mama Mia. Gusto sanang sitahin ni Maita ang anak niya pero sabi ko hayaan na lang muna niya. Nasasaktan pa ang bata para sa papa niya. Pinaliwanag ko na lang sa bata na patay na ang papa niya, kaya pwede na kaming dalawa ng mama niya. Alam niyo po ba na pinag-uusapan kayo ng mga kapitbahay? Kasi parang may nakakakita sa inyong dalawang naglalampungan eh. Yun ang sabi ni Aling Myrna na kapitbahay natin. Alam niyo ba na nakakadiri raw kayo? Sabi nila. Mama Mia, pinaliwanag ko sa bata pero hindi ko alam kung naintindihan ba niya ang pagpapaliwanag ko. Naisip ko lang noon na darating din ang araw na maiintindihan niya ang lahat. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, wala noon ang mga bata at kaming dalawa lang ni Maita. Nasa salas kami noon at hubot-hubad. Ewan ko ba, kahit ilang buwan na ang nakakaraan mula nung magkaroon kami ng relasyon ni Maita, ay hindi pa rin napapawi ang init na nararamdaman namin para sa isa't isa. Mainit na mainit ang sex life namin. Doon ko talaga naisip, Mama Mia, na hindi pala ganun kahinhin si Maita lalo na pagdating sa sex. Napakaswerte pala talaga ni John noon. Pero napakamalas din niya dahil ang trabahong pinili niya ay yung trabahong mapapalayo siya sa asawa niya. Siguro nga, Mama Mia, kung susumahin ay mas maraming beses pa kaming nagniig ni Maita kaysa sa kanilang dalawa ni John. Nung araw na yon ay enjoy kaming dalawa ni Maita sa piling ng isa't isa. Nung may biglang kumatok sa bahay. Hindi ko lubos maakalain, Mama Mia, na mangyayari ito. Akala ko ay sa pelikula lang mangyayari ang lahat. Mama Mia, hindi pa namin pinapansin nung una dahil busy-busy pa kami ni Maita sa katawan ng isa't isa. Pero naging persistent yung katok. Kaya naman nagbihis na muna si Maita at ako ay pumasok na sa banyo. Binuksan niya ang pinto, Mama Mia. At halos nagmadali pa akong umihi dahil narinig kong umiiyak si Maita at sumigaw. Akala ko kung napano na siya. Hindi ko nga natapos halos ang pag-ihi ko, Mama Mia. Buti na lang talaga at naka-shorts ako noon kahit wala akong damit pang ibabaw. Dahil nung nabuksan ko ang banyo at nakapunta ako sa sala, Mama Mia, ay para po akong nakakita ng multo. Mama Mia, si John, ang kapatid ko, buhay pala. Doon ko nalaman, Mama Mia, na sinadya pala siyang iwan ng kaniyang mga katrabaho dun sa isang bansa. Hindi ko na lang sasabihin kung saan, Mama Mia, dahil alam kong malalaman ng mga relatives namin kung sino kami kapag nalaman nila ang bansang
tinirhan ng kapatid ko sa loob ng ilang taon. Mama Mia, niyakap niya ng mahigpit si Maita. Si Maita naman ay umiiyak na tumitingin sa akin. Ako naman, Mama Mia, ay hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Oo, masaya ako dahil buhay ang kapatid ko, pero malungkot din ako dahil buhay ang kapatid ko. Paano na kaming dalawa ngayon ni Maita? Paano na ang relasyon naming dalawa? Paano na ang nabuo naming relasyon at pagsasama? Mama Mia, hinila pa agad ni John si Maita sa kwarto. Sabi naman ni Maita ay magpahinga na muna siya. Pero hindi pumayag si John. Hinalikan pa niya sa harapan ko si Maita. Mama Mia, nagtiimbaga ako noon at saka hindi ko mapigilan ang sarili ko na manibugho. Gustong gusto kong suntukin noon ang kapatid ko pero hindi ko magawa dahil wala naman akong karapatan. Unang-una, Mama Mia, ay asawa niya si Maita. Nung pumasok na sila ng kwarto ay umalis na lang ako dahil hindi ko alam kung makakayanan ko bang marinig ang ginagawa nila sa loob. Nung gabi na yon ay hindi ako umuwi. Doon ako umuwi sa bahay namin ni Angel. Nabuti na lang at nawala na doon ang umuupa. Tinawagan ko na lang ang anak ko at ang sabi ko bukas ko na siya susunduin. Mama Mia, magmamadaling araw na pero hindi pa rin ako nakatulog. Hanggang sa nakatanggap ako ng text message mula kay Maita. Anong gagawin natin ngayon, Ruel? Paano na tayo? Tanong niya. Maita, mahal kita. Pwede mo namang iwan si John at magsama tayo. Magdana na tayo. Ruel, hindi ko magagawa yun. Paano ang mga anak namin? Paano ang anak niyo ni Angel? Mama Mia, hindi ko alam kung papaano nga ba. Hanggang sa isang desisyon ang nabuo naming dalawa. Magpapatuloy ang relasyon namin at palihim lang ang lahat. Oo, Mama Mia. Magpapatuloy ang pagsasama namin ni Maita. Si John naman, Mama Mia, ay nakapagdesisyon na hindi na raw siya aalis ng bansa. Hindi na raw siya magsisiman. Sabi niya magnenegosyo na lang daw siya at sumosyo pa siya sa talyer ko at ginawa niya itong mechanic shop. Naging malaki ang negosyo naming dalawa ng kapatid ko. Pero Mama Mia, ang hindi niya alam, hindi lang po negosyo ang pinagsasaluhan namin, kundi maging ang babaeng kaniyang asawa. Oo, may mga pagkakataon na alam kong nagniniig silang dalawa. Pero Mama Mia, kapag naman umaga, ay nag-e-excuse ako at gumagawa ng kung ano-anong alibay kay John para umalis ng talyer. Pero ang totoo ay nagkikita kaming dalawa ni Maita at may nangyayari sa amin. Hanggang sa nagsuggest na nga si John, Mama Mia, na kung bakit hindi na lang daw kami sasama sa kanila sa kanilang bahay. Yung kwarto daw ng mama ko doon ay ako na lang daw ang umukupa. At yung anak ko naman ay kasama ng anak niya sa kwarto dahil pareho naman silang babae. Mama Mia, pumayag ako sa suggestion ng kapatid ko. Pero nung nandoon na ako, alam kong nakatingin sa amin dalawa ni Maita ang mga mata ng kaniyang panganay na anak. Hanggang sa isang araw ay tinext ako ng panganay na anak ni Maita. Sinabi niya tigilan ko na raw daw ang pakikipagrelasyon sa mama niya dahil bumalik na raw ang papa niya. Respeto ko raw ang papa niya, Mama Mia, na kapatid ko. Alam kong tama ang bata, pero paano, Mama Mia? Hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko para kay Maita. Hindi ko napipigilan ang damdamin na lumulukob sa puso at isipan ko, lalo na kapag nakikita ko si Maita. Mama Mia, ngayon ay hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Alam mo ba na buntis si Maita ngayon? Ang alam ng lahat ay si John ng ama. Pero kaming dalawa ni Maita ang nakakaalam, Mama Mia, na ako ang ama ng pinagbubuntis niya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gustong-gusto kong mapasakin ng tuluyan si Maita. Gustong-gusto ko na ako na lang ang kanyang asawa, pero paano yun mangyayari, Mama Mia, kung nandyan pa si John?
Gustong-gusto kong magpakaama sa magiging anak namin. Pero paano? Paano, Mama Mia? Alam kong magagalit kayo, lalo na ang mga listeners nyo nitong naging problema ko. Pero kasalanan ko po ba na minahal ko si Maita? Wala naman na ang kapatid ko nun, di ba? Wala naman siya. Ang akala naming lahat ay patay na siya. Kasalanan ba ang nangyari sa amin? Kasalanan ba yun, Mama Mia? Hindi ko alam kung kasalanan nga ba. Ano po ba ang gagawin ko? Please tulungan niyo po ako. Gumagalang, Ruel. Napakatindi ng problema mo, Ruel, pero isa lang ang solusyon. Iwanan mo na si Maita at tigilan mo na ang relasyon ninyong dalawa. Or, pwede din na umamin kayong dalawa kay John tungkol sa pagkakasala ninyo, tungkol sa magiging anak ninyo ni Maita, pero ang consequence nun ay maaari kayong makulong, lalo na ikaw. Kasi nga, adultery naman ang kaso niyan. Kapag adultery, nakukulong ang babae at lalaki. So, pwede kang makulong, lalo na may ebidensya, di ba? Yung magiging anak ninyong dalawa ni Maita. So, ikaw ang mamili ngayon. Sasabihin mo ba ang totoo o titigilan mo na lang? Meron din namang third option. Pwede naman kayong magsama ni Maita at magpakalayo-layo, pero kung hindi niya yun kayang gawin, magdesisyon ka na. Dahil mas masakit kapag si John mismo ang makahuli sa inyo. Mas magiging matindi ang consequence at mas magiging matindi ang mangyayari kapag nahuli kayong dalawa ni John na nasa kama nilang dalawang mag-asawa. Please tigilan nyo na yan. Wala pong magiging soulmate. Hindi po kailanman magiging soulmate ng isang tao ang isang taong meron ng asawa. Lalo pat nandyan ang asawa niya. Bakit ba hindi iyon maintindihan ng karamihan? Alam naman namin na nagmamahal kayo. Alam namin kung gaano kahirap magmahal ng isang taong hindi mapapasayo. Pero, kahit gaano pa man kahirap, dapat, we always strive to do the right thing. Dapat mas unahin nating gawin ang tama kaysa sa unahin ang nararamdaman ng ating katawan at ng ating puso. Sa inyo na may mga payo para kay Ruel, please do comment below para naman mabasa niya. Hindi ko alam kung tama ang naging payo ko. Kayo na po ang humusga at kayo na po ang magdagdag kung ano pa bang may papayo nyo. At ikaw, Ruel, naku naman, basahin mo yung mga comments down below. At syempre, salamat sa pagtitiwala na binigay mo dito sa ating programa na ibinahagi mo pa talaga ang kwento ninyong dalawa ni Maita. Naway maging maayos na ang inyong sitwasyon. Kung ikaw na nakikinig ngayon, kung may payo ka, again, comment down below. At kung wala naman, please like this video and please share this video. At huwag kalimutan na mag-subscribe at mag-click ng notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. At wag nyo rin kakalimutan po na please, pwede kayong mag-share ng sarili ninyong mga kwento ng buhay. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Enjoy your weekend!